1 Kings chapter 3, verses 1 hanggang 15. 1 Kings chapter 3, verses 1 hanggang 15. Tapos tatalon tayo sa chapter 5, verse 5. Muli, babasahin natin ay 1 Kings chapter 3, verses 1 to 15, at chapter 5, verse 5. This is the word of the Lord. Verse 1, Solomon made a marriage alliance with the Pharaoh, king of Egypt. He took Pharaoh's daughter and brought her into the city of David until he had finished building his own house and the house of the Lord and the wall around Jerusalem. The people were sacrificing at the high places. However, because no house had yet been built for the name of the Lord. Verse 3, Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father. Only he sacrificed and made offerings at the high places. And the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. Solomon used to offer 1,000 burnt offerings on the altar. At Gibeon, verse 5, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, "Ask, what shall I give you?" And Solomon said, "You have shown great and steadfast love to your servant David, my father, because he walked before you in faithfulness, in righteousness, and in uprightness of heart toward you. And you have kept for him this great and steadfast love, and have given him a son to sit on his throne this day. And now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David, my father. Although I am but a little child, I do not know how to go out or to come in." Verse 8, "And your servant is in the midst of your people, whom you have chosen, a great people, too many to be numbered or counted for a multitude. Give your servant, therefore, an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil. For who is able to govern this your great people?" Verse 10, "It pleased the Lord that Solomon have asked this. And God said to him, because you have asked this and have not asked for yourself long life or riches or the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern what is right. Behold, I now do according to your word. Behold, I give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before, and none like you shall rise after you. I give you also what you have not asked, both riches and honor, so that no other king shall compare with you all your days. And if you walk in my ways, keeping my statutes and my commandments, as your father David walked, then I will lengthen your days." And Solomon awoke, and behold, it was a dream. Then he came to Jerusalem and stood before the ark of the covenant of the Lord, and offered up burnt offerings and peace offerings, and made a feast for all his servants. Final verse, chapter 5, verse 5. 1 Kings chapter 5, verse 5. Si Solomon ang nagsasalita pa rin. "And so, I intend to build a house for the name of the Lord my God. As the Lord said to David, my father, your son, whom I will set on your throne in your place, shall build the house for my name." Ito ay salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Ayon sa mga historical records at sa mga estimations, naging hari si Solomon dito ng around 20 to 22 years old lang siya. Nung unang naghari si Solomon under at kapalit ni David, siya ay 20 anyos hanggang 22 lang nung siya ay nag-ascend dito sa trono. At maging sa pasimula ng paghahari nitong si Solomon,
gumagawa na siya ng iba't ibang mga difficult decisions at maging mga political strategies. Kaya napansin niyo doon sa mga unang verses, may mga intermarriage na nangyari sa anak ng Pharaoh. That is political move para kay Solomon. At dito sa 1 Kings chapter 3, verse 5 following, nakita natin na binisita ng Diyos si Solomon. God visited him through a dream. At dito sa divine visitation, binigyan ng Diyos si Solomon ng isang kahilingan. It's like a blank check. Humiling ka sa akin, kahit ano. Humiling ka sa akin, Solomon. At sa verse 5, ito yung hiniling ni Solomon. As verse 5 onwards, hiniling ni Solomon na bigyan siya ng karunungan. Natuwa yung Diyos sa hiniling ni Solomon. It pleased the Lord. Hindi niya hiniling na humaba yung buhay niya. Hindi niya hiniling na yumaman siya. Hindi niya hiniling na mamatay lahat ng mga kaaway niya. Imbes ang hiniling ni Solomon ay magkaroon siya ng katalinuhan, karunungan kung paano niya pamumunuan yung bayan ng Diyos. Kaya yung reign ni Solomon sa Israel is characterized by unparalleled wisdom. It was characterized by a wise decision making. At yung karunungan ni Solomon sa paghahari niya sa buong Israel, alam natin ay nagmula sa Diyos. At hiniling niya yun para mapasan niya yung responsibilidad ng mga nasa balikat niya. Kaya doon natin nahanguin yung message natin ngayong hapon. Ang Diyos ang bukal ng karunungan na kailangan sa mga Kristiyanong responsibilidad na nasa mga balikat natin. God is the fountain. He is the source of wisdom, essential to the Christian responsibilities that is on our shoulders. Yan yung nakita natin kay Solomon. Hiniling niya ito dahil meron siyang mabigat na responsibilidad. Napatanong pa siya. Sabi niya, paano mapapampunuan itong bayan na napakalaki? Napakarami, which we cannot number. How can I do this? Kaya siya humingi ng karunungan para magampanan niya yung responsibilidad na binigay sa kanya ng Diyos. Kaya yung pangaral natin ay makikita natin yung aral tungkol sa isa sa mga pinaka-henyo, pinaka-marunong na tao na nabuhay dito sa mundo, at lahat ng karunungan niya ay nanggaling mismo sa Diyos. Sa pagpapatuloy natin, ang gusto kong makita natin dito ay kung ano yung karakter ng karunungan kay Solomon. Hindi natin titignan yung sa buong scripture. Titignan muna natin what characterizes wisdom in this king, in this man named Solomon. Ano yung wisdom na ibinigay sa kanya? Anong itsura nun? Paano natin dapat isipin yun? Kaya meron tayong 5 na pag-uusapan ngayon na character nitong wisdom na ito. Una, wisdom is undeserved. Ang karunungan ay ibinibigay sa mga hindi karapat-dapat. Ito ay biyaya ng Diyos. Kung papansinin niyo sa verse 1 hanggang verse 3, ang nakalista dyan ay yung kasalanan ni Solomon. Mapapansin niyo, dyan pinakita yung unequal yoking ni Solomon, di ba? Pinakita dyan na pinakasalan niya yung anak ng Pharaoh. Pinakita dyan na sumasamba siya sa high places, doon sa hindi itinalaga ng Diyos. Ito yung background, ito muna yung mga passages, ito muna yung nangyari bago sabihin sa atin, sa verse 4 onwards, na binisita siya ng Diyos. Sino yung Solomon na binisita ng Diyos? Isang makasalanang Solomon. Sino yung tinanong ng Diyos na humiling ka? Makasalanang Solomon. That is him. This is the background of the man whom God has given wisdom. Wisdom is undeserved. Hindi ito karapat-dapat sa kanya. Nung nasa Bible Baptist pa ako sa pinakauna kong church, isa sa mga palaging ginagamit na istorya ng pastor namin, tumatak sa akin kasi paulit-ulit na sinasabi, regarding sa pagmamalaki.
na meron daw isang pastor sa Bible Bap Conference or na-invite nila sa mga churches nila na ang husay daw mangaral. Ang husay mangaral at pagkababa niya ng pulpito, kinakausap siya ng mga nag-invite sa kanyang pastor at sinabi sa kanya, "Pastor, ang ganda ng pangangaral mo." At ang sabi daw ng pastor na yon, "Marami pa tayo niyan dito." Yun ang sinabi. Tumatak sa akin na ipinapakita sa atin na tandaan natin that knowledge was not given by God for us to puff up. Ang karunungan na hindi binigay para magmalaki. Ang karunungan ay binigay sa mga makasalanan. Kay Solomon na makasalanan. Hindi ito karapat-dapat. Hindi ito nagmula sa sarili. Kaya sinabi sa 1 Corinthians chapter 8 verse 1, knowledge puffs up, but love builds up. Hindi yan ang original intention ng Diyos. Nakapagmamalaki lang dahil sa kaalaman at karunungan dahil sa kasalanan. Pero hindi yun ang intensyon. It must not be. Ang intensyon ng Diyos na original sa usapin ng regalo niya ng karunungan is not to inflate our heads and our egos. Kung hindi binigay niya yun para makita natin sa sarili natin kung gaanong hindi tayo kakarapat-dapat. Na binigyan tayo noon sa kabila ng mga kasalanan natin. More so, hindi lang tayo binigyan ng Diyos bilang mga Kristiyano ng generic wisdom. Binigyan tayo ng saving wisdom. Sinabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3. Naalala niyo yung sinabi doon sa verse 16 na all scripture is God-breathed by God. Yung previous verse doon, yung verse 15, sinabi ni Paul, Timothy was given wisdom unto salvation. Lahat ng mga nakakilala kay Kristo, naging mananampalataya, ay binigyan ng Diyos ng karunungan na nakapagliligtas. Karunungan na kinikilala si Jesus bilang tagapagligtas nila na may pagsisisit pananampalataya. Yan ay nakapagliligtas na karunungan. At alam natin, maging yan ay hindi karapat-dapat tayo. Maging ang nakapagliligtas na karunungan ay hindi karapat-dapat sa atin. Kaya karunungan na makita natin na kailangan natin si Jesus at ang Ebanghelyo, pero maging yung bukas na mata na yan ay nasa likod ng pagkamakasalanan natin. Hamon ito sa atin para sa inyo na kapag tayo ay merong kahit anong measure of wisdom, it needs to humble us rather than inflate our heads. Kahit anong measure ng wisdom na ibinigay sa iyo ng Diyos, ibinigay sa iyo yan bilang isang hindi karapat-dapat na kaloob at regalo. At isa sa mga mukha ng pagpapakumbaba ay paghingi. Pagmamalaki ang hindi paghingi at pagpapakumbaba ang paghingi. Pangalawa, na karakter ng wisdom. Wisdom comes from humility. It is wisdom to ask for wisdom. Nung binisita ng Diyos si Solomon at tinanong siya ng kahit anong gusto niya, siya ang mamimili. Ang hiningi ni Solomon ay hindi yaman, kalusugan, at wala na siyang critics. Kasi ibig sabihin ng enemies, mga tumutuligsa sa kanya. Hindi lang ito sa labas ng Israel na paganong kaaway, kundi mga kaaway niya sa loob ng Israel. Hindi yun ang hiningi niya. Ang hiningi niya ay karunungan. At dito natuwa ang Diyos kay Solomon. Napapaalalahanan tayo nito ng Proverbs chapter 4, verse 7. Sabi sa Proverbs, the beginning of wisdom is this, get wisdom. And whatever you do, get insight. Karunungan daw na gustuhin mong magkaroon ng karunungan. Ang simula daw ng karunungan ay humingi ka ng karunungan. Sinabi rin sa Santiago 1:5, James 1:5. Diba? Ito yung sinabi ni James. If any one of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Humingi sa Diyos ng karunungan na hindi nagdadamot ng karunungan. Kaya kung pagpapakumbaba ang manghingi sa Diyos ng karunungan, pagmamalaki ang hindi humingi sa Diyos ng karunungan.
Ang mayayabang ay yung hindi nanghihingi sa Diyos ng karunungan. Iniisip nila, sapat na sila sa sarili nila, okay na sila sa sarili nila, hindi na nila kailangang humingi sa Diyos at nangangailangan sa Diyos. That's why for us, Christians, we should humble ourselves and pray, Lord, give me this day my daily wisdom. Give me this day heavenly wisdom. Humiling ka sa Diyos ng makalangit na karunungan. Humingi ka sa Diyos ng karunungan na nagmumula sa Kanya, ng mas matalas na isipan at makalangit na mentalidad. At sa usapin ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, hindi ba si Jesus ang karunungan ng Diyos? Kaya kapag may mga panahon na gusto nating mas makilala pa si Jesus, sa mga panahon na gusto nating mas mag-grow pa in the grace and knowledge of Jesus, it is not different from asking God for you to be wiser. Dahil mas nakikilala mo si Jesus, mas lumalapit ka sa komunyon sa Trinidad na Diyos, ay mas nagiging marunong ka. Isang kahilingan yan. Pangatlong karakter ng wisdom, wisdom is instrumental. Ang wisdom ay ginagamit para sa kapakanan ng iba. It is used for the betterment of others. Napaka-explicit sa 1 Kings chapter 3 kung bakit humiling si Solomon ng wisdom sa Diyos. Nagbigay siya ng reason. Bakit hindi kayamanan kung hindi karunungan? Bakit hindi mahabang buhay kung hindi karunungan? Bakit hindi kamatayan ng kaaway niya kung hindi karunungan? Nagbigay siya ng dahilan. Sabi niya, para mapaglingkuran niya ng tama yung bayan ng Israel. For him to govern the people of God. Yun ang kaisa-isang rason ni Solomon kung bakit niya gusto ng wisdom, para maging instrument siya ng service para sa Israel. Para maging kapakinabangan siya, maging tama yung paghahari niya sa bayan ng Israel. Yan ang itsura ng karunungan. Ang karunungan is instrumental. It is for the service and betterment of others. Nakakakita tayo niyan ng maraming halimbawa sa Bagong Tipan. Isa dyan ay yung enkwentro ni Priscilla at Aquila kay Apollos. Si Apollos ay isang amateur preacher. Mangangaral siya. Pero may mag-asawa, ang pangalan nila ay si Priscilla at Aquila. Nakita nila parang may kulang pa sa preaching ni Apollos. Kahit na magaling siya magsalita, pero dun sa doctrine, ay may kulang pa siya. Ang ginawa nila, tinabi nila si Apollos. Tinuruan nila. Hindi nila pinahiya, tinuruan nila, halika dito. Para saan? Para maging mas mahusay at mas kagamit-gamit si Apollos sa pangangaral. Ginamit ng mag-asawang Aquila at Priscilla at Aquila yung binigay sa kanilang karunungan ng Diyos para maging kagamit-gamit dito sa mga ngaral na ito. Ganon din, walang iba kundi sa buhay ni Jesus. Si Jesus, 12 years old pa lang siya, nung yung hinahanap siya ni Mary and Joseph. Nawawala siya ng ilang araw. Saan siya natagpuan? Ni Maria at Jose. Natagpuan siya sa templo. Anong ginagawa ni Jesus sa templo? Nagtatanong siya. Nakikipag-discussion siya. Kanino? Sa mga matatanda. Ginagamit ni Jesus yung oportunidad para mahasa siya ng mahasa sa kasulatan, sa pagiging eksperto sa lumang tipan, sa kanyang pangtaong karunungan sa templo. Bakit ginagawa ni Jesus yun sa batang edad, murang edad? Bakit niya ginagawa yun? Because even from that age, he was ready and preparing himself for the ministry. Hinahanda niya yung sarili niya para pag dumating na siya sa panahon na nagmi-ministeryo siya, ay handa siya. Hanggang pagpunta niya sa krus ng Kalbaryo, hindi yung ginawa ni Jesus nang wala lang. Nagmamayabang lang siya doon sa mga teachers of the law. That's not it. He was training himself. Why? For the benefit, for the spiritual benefit of sinners. Kung ang karunungan ay hindi primarily para sa mga sarili natin, kung hindi para sa iba, ibig sabihin, binigyan ng Diyos ng mga
Mahuhusay na isipan kung sino man yung binigyan niya para sila'y maging kagamit-gamit. Yan ang dahilan kung bakit nagbigay ang Diyos ng karunungan. For them to be useful. For them to be instrumental. May isang sinulat si Charles Spurgeon para sa mga ministers. So may seminary si Spurgeon. Sabi niya, say to yourself, I do not seek to be great, but to be really useful. Sabi mo sa sarili mo, itatak mo sa sarili mo, hindi ko hinahangad na maging kilala. Hinahangad ko maging kagamit-gamit. At yan mismo yung intensyon ng Diyos sa pagbibigay niya ng karunungan. Nagbibigay siya ng karunungan para maging kagamit-gamit sa espiritual na kapakanan ng iba. At dito natin makikita yung kapuspusan ng karunungan ng Diyos sa Ebanghelyo, sa karunungan ng Diyos sa sarili niya, sa Ama, Anak at Banal na Espiritu. Yung karunungan na yon ay hindi lang karunungan, yun ay mabuting karunungan, mahusay na karunungan, mapagbiyayang karunungan, tatas na karunungan. At yung karunungan na yon ang nagpadala ng bugtong niyang anak para mamatay para sa mga makasalanan. Ang krus, tandaan mo, ay resulta ng karunungan ng Diyos. Para saan? Sa kapakanan ng mga makasalanan. Even God's primal wisdom is for the benefit of sinners. When you look at the cross of Jesus, you do not just see love and righteousness. You see that, but you also see wisdom. Doon ipinamalas ng Diyos yung karunungan niya para sa kaligtasan ng mga makasalanan. The cross happened because of the wisdom of God. Naligtas ka at meron kang kaligtasan ngayon dahil sa karunungan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kaya kung si Solomon ay humingi ng karunungan para maging kagamit-gamit sa Old Testament people, then you, brothers, sisters, magkaroon ka ng kagustuhan na magkaroon ng karunungan para maging kagamit-gamit ka sa espiritual na kapakinabangan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Seek and ask God for wisdom for you to be instrumental to your family, instrumental to the church, instrumental to those who are providentially placed in your life. Hindi naman tayo katulad ni Solomon na hiningan tayo ng Diyos ng anong gusto mo. Hindi naman tayo katulad ngayon. Nabibisitahin ka sa Diyos sa panaginip at hihingan ka ng ganun. May mga practical tayo at biblical na paraan kung paano tayo magkakaroon ng wisdom. Una, manalangin ka. Pangalawa, mag-aral ka. Hindi pwedeng hindi ka mag-aral. Magbasa ka. Makinig ka sa iba. Lalo na sa tinuturing mo mga mas mature na mga mananampalataya. At matuto ka sa mismong providensya na kung saan nilagay ka ng Diyos. Yan ang mga kaparaanan ng Diyos para hubugin ka sa karunungan. Panalangin, pag-aaral, pagbabasa, pakikinig sa iba, at pagkatuto sa sariling providensya na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang karunungan na ibinigay sa iyo ay para maging kagamit-gamit ka sa Kristiyanong kapatiran at sa lahat ng mga nakapaligid sa iyo. Pang-apat, sa usapin ng wisdom, sa passage natin, ang wisdom ay kinoconsider na discernment. Narinig niyo yung word na discernment, di ba? Madalas sa mga false teachings, madidiscern mo yung tama sa mali. Totoo yun. Pero dito, yun din mismo yung pagkakagamit. Yung hiniling ni Solomon na wisdom ay to discern what is right. Malaman niya, makilatis niya kung ano ba yung tama sa mali. Magkaroon siya ng matalas na isipan para mabusisi kung ano ba talaga yung sinasabi ng katwiran mismo ng Diyos. At ipinakita ito sa first showcase ng wisdom ni Solomon. After ng verse 15 sa verse 16 onwards, hindi na natin siya binasa, pero ito yung panahon na may lumapit sa kanyang dalawang babae at nag-aagawan sa isang sanggol. Pareho silang nag-claim na sa kanila yon. And Solomon did what was unexpected.
Ang sabi ni Solomon, may dalawang babae sa harapan niya, nagagawan sila, akin ng bata, akin ng bata. Ang sabi ni Solomon, sige, hatiin natin sa gitna. Hati kayong dalawa. Yan sabi ni Solomon. At yung isang babae, sabi niya, sige, okay na yan, ganyan na lang gawin natin. At yung isang babae, sinabi niya, wag na po, sa kanya na lang. Sige na, bigyan niya na sa kanya. Huwag niya lang papaslangin yung bata. At doon, naipamalas ni Solomon kung sino talaga yung tunay na ina ng bata. He can discern. Meron siyang mahusay na pagkilatis, pagbusisi sa puso ng tao. He saw through all the considerations, especially the psychological and even the emotional nature of man. Yan yung sinabi ni Spurgeon kung anong ibig sabihin ng discernment. Discernment, sabi ni Spurgeon, is not knowing true from false, but true from almost true. Ito daw ang itsura ng discernment. Hindi mo lang alam kung ano yung tama at mali, kundi nakikilatis mo kung ano yung tama sa muntik ng tama. At yun yung meron si Solomon. Yun yung klase ng karunungan ng discernment na ibinigay sa kanya ng Diyos. Alam niya kung ano yung muntik lang na tama kaysa sa totoong tama. At ang karunungan ay discernment. It's almost synonymous dito sa passage natin. Hindi lang nila pinaniniwalaan ng surface level ng mga alam nila, nakikilatis nila kung ano yung nasa ilalim, kung ano yung nasa puso. They can see even the intentions and the motivations and the thoughts. Alam natin yan sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus. Nang sinabi sa gospel narratives na alam ni Jesus yung nasa puso ng mga Pariseo, this is discernment. That's discernment. Alam ni Jesus, kaya niyang kilatisin kung ano yung nasa puso at isipan, intensyon ng mga yun. At higit sa pagkadibino ng Diyos. Sa Diyos, sa kanyang pagkadibino, alam niya yung nasa puso at isipan natin lahat. Yun ay kapuspusan ng karunungan. Kaya yung aral dito is not in favor of Solomon. Kasi sa discernment, dito rin nag-fail si Solomon. Kayang kilatisin ni Solomon yung puso ng ibang tao, but he failed in discerning his own heart. Makita natin si Solomon na kahit sa grabing katalinuhan niya, grabing karunungan niya, ay bumagsak pa rin siya sa kasalanan. Yung kasalanan niya sa verse 1 to 3, naulit pa yun. And 100-folds. Kaya mapapaisip ka eh, kung merong karunungan tong si Solomon, bakit nagkasala pa siya? That's where he failed. Kaya niya kilatisin yung puso ng iba, pero hindi niya kinilatis yung sarili niyang puso. Hindi niya binusisi yung sarili niyang puso. Hindi niya ginamit yung karunungan niya para tignan yung sarili niya. This is where Solomon failed. He fell into idolatry. He fell into unequal yoking. Solomon should have used those skills and abilities and expertise in discerning his heart. Brothers, it is wisdom to discern ourselves. Karunungan na kaya mong kilalanin at kilatisin at busisiin, hindi lang yung puso ng iba, kundi ng sarili nating puso. Yan yung sinabi ni Calvin sa institutes niya. Sabi ni John Calvin, nearly all wisdom we possess, that is to say true and sound wisdom, consists of two parts. Lahat daw ng tunay na karunungan may dalawang parte. Knowledge of God and of ourselves. Kilala mo ang Diyos at kilala mo yung sarili mong puso. Yan ang karunungan. Meron si Solomon. Nakita niya yung iba. Alam ko to, 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 kilala ko to, alam ko yung intention na to. He did not use it to his own benefit. Hindi niya ginamit sa sarili niya. Hindi niya kinilatis yung sarili niya.
Yan pa naman yung constant prayer ng tatay niya, na si David. Psalm 139, verse 23 to 24. Sabi ni David, tatay niya, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me." Mas matalino si Solomon sa tatay niya, pero mas matalino ang tatay niya sa kanya. Matalino si Solomon sa tatay niya. No doubt, walang problema. Pero mas marunong ang tatay niya dahil ginamit niya yung karunungan na yun sa sarili niya. Nananalangin siya sa Diyos, "Panginoon, subukin mo ko, ipakita mo sa akin kung ano yung mali ko. Tulungan mo akong maintindihan, bakit ko ginagawa to, bakit ko naiisip to, ano yung mali ko, ano yung pagsunod ko sa iyo, ano hindi ko pagsunod sa iyo." Yan ang karunungan ng tatay niya. Hindi lang siya tumitingin sa iba, sa mga pinamumunuan niya. He has this wise and gracious self-introspection. Kaya alalahanin natin ang gift of discernment, it is best used. No problem, should be instrumental to others. But this gift of discernment is best used in discerning our own hearts. Our own hearts. Ano ba yung mga kasalanan na mahal ko? Ano ba yung mga kasalanan na pinagtatanggol ko? Saan at kailan meron akong tendency na talikuran ng Diyos? Kailan ako nagkakasala sa Diyos? Kailan ko siya kinalilimutan? Anong mga pangako ng Diyos ang mga pinagdududahan ko? Anong mga kasalanan na kailangan kong pagsisihan? Yan ay mga tanong ng pagbusisi sa sariling puso. Kikilalanin mo yung sarili mong puso. Do you know yourself? Brothers, sisters, Christians, kilala mo ba ang sarili mo? Isa yan sa regalo ng karunungan. Kilalanin mo ang sarili mo. Kilalanin mo ang sarili mo. Humarap ka sa salamin. Kilala mo ba ang sarili mo? At yan ay karunungan mula sa Diyos, busisiin mo. At panglima, at panghuling katangian ng karunungan. Wisdom has doxology as its priority. Alam ng karunungan na dapat inuuna ang pagsamba sa templo. Ito kaya ko sinama yung chapter 5, verse 5. Dahil after magkaroon ng wisdom nitong ni King Solomon, ang una niyang project ay yung temple. Naalala nyo, si David gustong-gusto niyang gumawa ng temple sa Diyos. Pero sabi ng Diyos, hindi pwede, ikaw ay isang lalaki ng dugo, you're a man of blood, ang anak mo ang magagawa ng templo para sa akin. At yun yung unang ginawa ni Solomon. Upon receiving wisdom, ang unang-una niyang ginawang project, na build project, ay temple project. Nagbuo siya ng templo sa chapter 5, nagkaroon siya ng relationship dun sa mga dating ka-relationship ni David politically para mapaitayo niya yung temple sa 1 Kings 5. Sa chapter 6 ng 1 Kings, building proper na. Sa 1 Kings chapter 7, kasabay niya ng binuild yung temple kasama ng palace niya. At sa 1 Kings chapter 8, tapos na, dedication na ng temple. Kaya nakita natin dito na isa sa mga primary priority ni Solomon ay itayo ang tamang pagsamba sa Diyos. Yung kanina, sa 1 Kings 1:3, kaya lang siya nag-offer sa high places dahil wala pang temple. Pero ngayon may temple na, doon na sila sasamba at magpupuri sa Diyos. Therefore, wisdom is this. Wisdom has doxology as its priority. Ang karunungan ay inuuna ang pagsamba. Inuuna ang kaluwalhatian ng Diyos. Take note, even before His own palace. Mas nauna niya pang tinayo yung templo kaysa sa sarili niyang palasyo. Doon sa, sa 1 Kings chapter 7, 1 Kings 5, nagsimula pa siya sa templo ng Diyos. Kaya sa Book of Proverbs, pinapakita sa atin na yung heights, kaibuturan,
katuktukan ng kahangalan ay hindi pagkilala sa Diyos, hindi ba? Ang sinasabing wisdom at foolishness sa Proverbs ay hindi IQ. Ito ay, pwede sabihin, MQ, morality quotient, spiritual quotient. Kung paano mo kinikilala yung Diyos, kung paano mo niluluwalhati yung Diyos. Silang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hangal. At sila na mga nasa tugatog ng karunungan ay walang ibang iniisip sa pangunahing parte ng isipan nila kung hindi ang kaluwalhatian ng Diyos. The most pressing concern for a wise person is worship and leading others to worship. Gusto mo makakita ng isang tao may karunungan? Tumingin ka sa isang tao ng pinaka-prioridad, pagsamba, paano makakasamba, yung iba, paano kung mahikayat sila sa pagsamba. Yan ang taong tinuturing ng kasulatan na may karunungan. Kung saan ang templong kaluwalhatian ng Diyos ang nasa isip niya. The wisest person among us are them who worships God and calls other to worship God. Kailangan kong manalangin, kailangan kong magbasa, kailangan kong makinig ng pangangaral, kailangan kong awitan ng Diyos, kailangan kong magbigay sa Diyos. Kailangan kong sumama sa pagsamba. Yan ang itsura ng karunungan. The wisest among us are those who have solid Deo Gloria as their priority. Bilang pagtatapos, nakita natin yung iba't ibang karakter at itsura ng karunungan dito sa unang hari 3. Kaya when we talk about wisdom, we are not merely talking about calculation, abilities, creativity, brain power, IQ. Hindi yan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa karunungan. Ang karunungan ay mapagpakumbaba dahil alam niya hindi siya karapat-dapat. Siya'y mapagpakumbabang humihingi, siya'y karunungang naglilingkod, karunungang kumikilatis higit sa sarili niya, at karunungang sumasamba. Sana ang maging panalangin mo ngayong 2024 ay isang uri ng karunungan na katulad kay Solomon, isang ebanghelyong karunungan, isang mabuting balitang karunungan. Malangin tayo. O Diyos namin, papuri sa iyo at pagsamba sa iyo dahil ikaw ay Trinidad ng karunungan. Ikaw ay Ama ng karunungan, Anak ng karunungan, at Espiritu ng karunungan. Tulungan mo po kami dahil kami mangmang at sa kamangmangan namin, hindi kami umaamin ng kasalanan. Sa kamangmangan namin, hindi ka namin kinikilala. Ibigyan mo kami ng ganitong klase ng karunungan, O Diyos, na maging kapuri-puri sa iyo at sa ikabubuti namin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.